The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa lahat. Welcome back po sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. Okay, with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat. Sa muli, no, babatiin ko kayong lahat. Magandang hapon sa ating lahat, no? Especially sa ating mga workers, no? Lahat ng mga workers dyan sa Boracay, dito sa Malay, no? Lahat ng mga nagtatrabaho, magandang hapon po sa inyong lahat. Busy ngayon kasi may summit, no? And gulat ako, may mga pulis doon. So, may activity pala ngayon. So, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Lahat ng mga nagtatrabaho ngayon. And also sa ating mga government official, no? Magandang hapon sa inyong lahat, no? Busy sila ngayon dahil may summit nga, no? And also sa ating mga men in uniform na nandyan sa daanan ngayon, kahit mainit, nakabantay pa rin sila. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat, no? Naway bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. And also sa ating mga workers sa hospital, no? Magandang hapon po sa inyong lahat sa Boracay and also dito sa Malay. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. And bago tayo pupunta sa ating tatalakayin ngayong hapon sa salita ng Panginoon, no? Babasahin ko muna ang salita ng Panginoon at makikita po dito sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Okay? And kung nanonood kayo sa sa live stream, no, and kung nakikinig kayo, no, just follow lang, no, sa babasahin ko dito sa salita ng Panginoon. Kung nanonood kayo sa Facebook Live, no, makikita nyo sa screen yung verse natin, yung book at saka verse natin ngayong hapon. Now, sabi dito, Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long on the land. Verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mag-pray muna tayo. Father, we praise and thank you, O God, sa hapon na ito na binigay niyo po sa amin. Thank you so much, Lord God, sa protection na binigay niyo po, going, Lord, sa Unidos at saka papunta po dito sa station. Salamat po, Lord, sa protection na binigay niyo. And salamat po, Lord God, sa kalakasan na binigay niyo. Thank you so much din po, Lord God, sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na makapag-share na naman, Lord, ng salita ninyo through live streaming and through on air, Lord God. And pray ko po, Lord God, sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa radyo, I pray, Father, na tani po ikaw mag-bless sa kanilang buhay and buligi man, Lord God. Tulungan mo sila, Lord God, na bigyan mo ng wisdom, na maintindihan, Lord God, ang salita mo sining kahaponon. And pray ko man, Lord God, na ikaw mag-guide sa akin sa pag-share ng salita mo. And ang lahat po, Lord God, ng natutunan ko galing sa salita mo, naway po, Lord God, mai-share ko naman po, maibahagi ko naman po sa kanila. Ikaw po mag-guide sa amin, Lord God, and ang salita mo lamang ang mabigyan ng papuri, Lord God. Prayer ko man, Lord, na patawara kami sa amon mga kasalanan na nagawa, sa amon ng mga pagpanulok, sa amon mga ginaisip, sang amon nga ginahambal, and also sa amon nga ginaobra, patawara man kami, Lord God. And salamat, Lord, dahil sabi ng salita mo, kapag kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw po na Diyos
ay faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Thank you so much, Lord God, for your love. Thank you so much, Lord God, for your mercy. And wag namin kalimutan na hindi ka lang lahat love, hindi ka lang awa, kundi tandaan po namin na ikaw na Diyos ay just judge. Ibig sabihin, ikaw na Diyos ay galit sa kasalanan. Thank you so much, Lord, dahil nandyan ka at palaging tinutuwid mo kami, Lord God, sa tuwing kami po ay gumagawa ng kasalanan. Thank you so much, Lord. Sinina kahapon nun, i-bless po ang bawat isa. Especially ang platform na ito, Lord God, ang station na ito, Lord God, i-bless mo din po. Ito po ang aming samot dalangin at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, balikan ko lang mga abyan, no, mga listeners and viewers, sininga hapon, no, ang Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Sabi niya dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with promise." No, ang ganda nito kasi itong ay isang utos ng Panginoon na may kalakip na promesa. At ano ang promesa nito? Sabi dito sa verse 3, "That it may go well with you and that you may live long in the land." Okay, so una-una, children. Okay? Ang pangalawa, dito po sa verse 4, fathers. Okay, so sa mga parents, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Now, ang message natin sininga kahapon nun, makikita nyo po sa screen. And ang message natin is entitled of Loving Your Family. Okay, loving your family in God's way, or loving family in God's way. Okay? So, makikita po natin dito na ito po ay isinulat po ni Apostle Paul. Okay? Na isinulat po ito ni Apostle Paul, no, sa Roma, nung siya po ay nasa kulungan. Isinulat niya po ito. Now ngayon, mga listeners and viewers, paano ba talaga magmahal ng pamilya ayon sa standard ng Diyos? So, paano? Okay? Paano po? Ito po ba ay yung tinatawag na puro lang love or puro lang feelings? Okay? Or ito po ba yung love na binibigyan mo lang dahil mabait siya or mabait sila? Or may mas malalim pa ba nito? Now, alam nyo mga abyan, mga listeners and viewers natin ngayong hapon, marami pong pamilya ngayon na meron pong pamamahay. Yes, damo man. Okay, pero wala silang yung tinatawag na home sweet home. Okay, wala silang home sweet home. Bakit? Yes, nandyan, meron nga kayong pamamahay, pero wala naman yung tinatawag na home sweet home. Bakit? Number 1, sa loob ng pamamahay, nandun yung tinatawag na samaan ng loob. Diba? Samaan ng loob. Sa loob ng pamilya, nandun yung tinatawag na pride. Okay? Pride. And also, sa loob ng pamamahay, nasa bahay na nga ni, no? Pero, nandun pa yung tinatawag na distance. Distansya. Kasi, alam nyo, na-observe ko mga abyan, mga listeners and viewers, okay? Nung dumating ang cellphone, okay? Nung dumating ang cellphone, dun na nagkaroon ng tinatawag na distansya sa loob ng pamamahay. Dati, sa akin ako, pinanganak ako 1987 ako. So, 1987. So, sa akin, sa panahon ko, okay, walang cellphone. Okay? So, sa pamilya, makakapag-usap ka sa loob ng pamamahay. Nandun yung tinatawag na communication. Pero ngayon, nung dumating yung cellphone, hindi po ibig sabihin na masama yung cellphone. Pero, ito po yung na-observe ko. Nung dumating ang cellphone, okay, mga abyan, mga listeners and viewers, nagkakaroon ng distansya. Bakit? Buong pamilya, may kanya-kanyang ginagawa. Okay?
Imbis na sana sa loob ng pamamahay nandun yung communication, iba na ngayon yung kanilang kino-communicate, nasa cellphone na. Okay? Bata man hanggang sa parents. Kanya-kanya na lang sila. So, nawawala doon yung tinatawag na communication. So, kaya, maraming yung pamilya ngayon na, yes, nandyan, may ara sila bahay. Pero, nawala yung tinatawag na home sweet home. Bakit? Isa dito, yung tinatawag na distance. Okay? So, kailangan talaga sa pamilya yung tinatawag na communication. Okay? Kausapin. Pinakausap mo ang bawat isa. Okay? So, ngayon, ang tanong sa atin is that, ano ba talaga ang design ng Diyos para sa pamilya? Okay, now, kung balik tayo, ito po ay sinulat ni Apostle Paul, tapos yung laman ng kanyang sinusulat, ito po yon sa chapter 5, tinuro po dito, sa chapter 5, tungkol po sa marriage. Marriage po ang chapter 5. And then, maganda yung kanyang pagkakasulat. Bakit? Yung kasunod ay para sa mga magulang. Okay? Magulang at relasyon ng anak. Magulang kag relasyon ng anak. Now, ibig sabihin, mga abyan, ang pamilya ay hindi pala ito ideya ng gobyerno. Okay? Hindi naman ito kultura o imbensyon. Alam niyo po, mga abyan, ang pamilya po, ito po ay disenyo ng Diyos. God's design po ito. Kaya po sabi ni A.W. Tozer, sabi niya na, what comes into our minds when we think about God is the most important things about us. So, ibig sabihin, kung mali ang view natin kay God, mali rin ang view natin sa pamilya. Now, 3 kabagay na isi-share ko po ngayong hapon sa Ephesians chapter 6 verse 1 entitled of Loving Your Family in God's Way. Now, number 1, tingnan natin. So, makikita natin dyan sa Ephesians chapter 6 verse 1. Nakalagay doon, una is children. Okay, children, anak. Mangkot-anay ko sa inyo. Okay, mga listeners and viewers ngayon. O, kung ikaw ay parents, meron, kompleto pa ba yung mga magulang mo? Nandyan pa? Nandyan pa ba? Okay, yung iba naman, siyempre, wala na yung nanay or wala na yung tatay. Ibig sabihin, mga parents, unga ka pa din kasi nandyan pa yung parents mo. Kahit parents ka na. So, ibig sabihin, mga abyan, ang sinasabihan dito, children. Unga. Okay? Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, unang-una natin is, children, love through obedience. Now, kung titingnan natin dito mga abyan, mga listeners and viewers, siningapon, may makikita po tayo dito na salita. Yung sunod ng children, ang salita dito ay obey. Children, obey. Now, sa Greek word po nito, ang obey ay hupako. Ang ibig sabihin naman nito ay to listen. Okay? To listen. Okay? To listen. And then, to listen under. Okay? So, ibig sabihin, makinig na may pagpapasakop. So, hindi lang ito yung tinatawag na, like for example, tinawag ka ng magulang mo. Okay? Yung anak. Okay? Or ikaw na anak, tinawag ka ng magulang mo. So, hindi lang po ito na naririnig mo, kundi naririnig mo at susundin mo. Okay? So, ito po ang ibig sabihin ng obey. Ibig sabihin to listen and learn. Okay? So, narinig mo ito at susundin mo. Iba kasi ngayon eh. Diba? Tatawagin mo ang unga, nako. Lalo't lalo na nakahawak ng cellphone, nako. Matagal yan, matanggal doon.
palagi lang magsasabi na, oh, oh, oh. So, ang mangyayari, ang kasunod, balbal. So, amo na. Sabi dito is, to listen under. So, dapat narinig mo at dapat susundin mo. Now, ano po ba ang ibig sabihin nito mga abyan? Ang pagsunod po ay hindi lang cultural expectation. Ang pagsunod mo sa magulang, ito po yon. It is spiritual obedience. Bakit? Kasi sabi dito, in the Lord. Okay? In the Lord. Sumusunod ka sa utos ng parents mo, ginagawa mo yan hindi para sa kanila. Ginagawa mo yan para sa Panginoon. Kasi sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, ibig sabihin, ang pagsunod mo sa magulang mo ay parte ng pagsunod mo sa Panginoon. Parte sa pagsunod mo kay Jesus. Alright? Now, example natin dito. Walang iba kundi si Jesus Christ. Tingnan natin. Okay, basahin natin sa Luke chapter 2 verse 51. Okay? Luke chapter 2 verse 51. Ano sabi dito? And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. Nakita mo? And when he went down to them, si Jesus Christ pa ito and he went down with them and came to Nazareth and was submissive. Si Jesus Christ po yan Diyos po yan mga abyan, mga listeners and viewers. Pero, nag-submit sa kanyang earthly parents. Now, sino po ang kanyang nanay at tatay? So, walang iba kundi si Joseph kag si Mary. So, yan po mga abyan. Ang example natin dito, walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Anak ng Diyos. Okay? Nagpasakop kay Mary at kay Joseph. Okay? Now, sabi ni Billy Graham, mga abyan, sabi ni Billy Graham, a child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. Alam niyo mga abyan, sa panahon namin, nandyan talaga yung tinatawag na mano po. Alam ko lang kung alam nyo yan. Yung mano po, bali kapag may like for example, kasama mo yung tatay mo, yung lolo mo, or lola mo, nanay mo, sama mo, ikaw unga ka. Tapos may nakasalubong kayo. Pag may nakasalubong na na magulang, gina-bless kid na namon. Ga-bless kami to. Now, mga abyan, one time, kasama ko lolo ko. Eh, siyempre, mahilig ako mag-munot that time, sa pa ako. Ngayon, pag may nakasalubong kami, nakalimutan ko yung tinatawag na pag-bless, yung pagmano po ba? Pagmano. So, pinabayaan ko lang. And nagtanong siya na, kanino ito anak? Sabi ng lolo ko, anak ng ako. Bali apo ko na ini. Tapos anak ini ni pangalan yung tatay ko. So ngayon, pinabayaan ko lang. Nagkulat ako pagdating namin sa bahay, ginisgan ako. No? Ginisgan ako. At sinabi niya sa akin, yung ng lolo ko, wala kang respeto sa mga matatanda. Wala ka naman yung tinatawag na pagmamano po. Pagpibless. Yun pala ay sign ng respect. Siyempre, kapag magulang magsasabi na kanino yun anak or kanino apo. Kay yun, kay wala naman yung respeto na bata to. So, ibig sabihin, magre-reflect pala ito sa pamilya. So, magbibigay ito ng tinatawag na kahihiyan. So, ngayon, nung nangisgan ako ng lolo ko,
Once na may nakasalubong kami, blessed talaga agad. Yan ang nakasanayan namin that time. Pero ngayon, subong. Ang mga unga, subong. Wala na gid sang ginatawag. Kung may ara man pero iilan na lang. Iilan na lang. Kung ikaw yun, ikaw na yun. No? Iilan na lang na ga bless. Subong ginanuhan lang sa mga kabataan. Ginalabyan lang, ginapaagi lang. No? So amo na mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Ulitin ko, sabi ito ni Billy Graham, a child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. So, nakakahiya kung ganito. Okay? So, ano po ang lesson natin ngayong hapon mga abyan? Ang tunay na pagmamahal ng anak ay hindi lang puro I love you. So, tandaan nyo mga parents mga nanay kag tatay, kapag I love you gani na ang unga mo, tandaan mo, wag ka agad maniwala kasi pag ganyan meron nang ginaayo sa inyo. Palagi nagawa ko yan dati. Sa parents ko yung ganyan na palaging I love you tapos meron palang kapalit yun. Okay. So, bantayan gid niyo mga parents. Okay? So, ang tunay na pagmamahal ng anak ay hindi puro I love you. So, ito po ay makikita sa pag-obey. So, mga anak, no? Mga unga, no? Sumunod sa parents, no? Kahit hindi mo feel. Sunod lang. Wag damo pa sang wakal nga ginao. Sunod lang. Okay? And then, mga unga, no? I-pray nyo naman ang parents nyo. Bakit? Hindi po perfect ang parents nyo. Meron po silang tinatawag na weakness. Okay? Yan po. Ang una natin. Unang-una is that love through obedience sa mga unga. Another naman, pangalawa. Pangalawa is love through honor. Kanino ito? Kanino? The same pa din. Sa unga, children pa din. Okay, basahin natin sa Ephesians chapter 6, verse 2 to 3. Balik tayo. Sabi dito, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. So, may tayo dito na salita, no? Which is yung tinatawag na honor. Okay? Love through honor. Okay, sa Greek word naman nito is timawo. Ang honor, ibig sabihin, to value. Paano mo binavalue ang parents mo, mga unga? Okay? Ibig sabihin to value, to treat as precious. Ganito ba ang pagtrato mo sa parents mo? Kung titingnan mo yung kay Tulpo, diyan sumikat si Tulpo eh. Nakita ko yun na tawag dito yung nanay, no? Pinalaki niya yung unga niya. Binigay ang lahat sa unga. Okay? Pagkatapos, anong ginawa sa unga? Binugbog yung nanay. Kita mo? Walang hiya na anak. Binigay ang lahat. Okay? Pinalaki. Tapos, ganun lang yung binigyan ng bahay, binigyan ng kotse. Pagkatapos, pubugbugin lang nakto. Ayun, si Tulpo niya itong unga. Pero kita mo, ang nanay, kahit binugbog, love pa din niya ang kanyang anak.
Ganun ba ang pag-treat, no? To value, to treat as precious. Okay? So, ang honor dito, mga abyan, okay? So, ibig sabihin to value, to treat as precious. So, ibig sabihin, hindi lang pagsunod, okay? Kundi, pagtrato na may respeto at paggalang. So, yun, binugbog yung nanay. May galang ba yun at respeto? Wala. Parang iniisip niya, yung nanay niya na binugbog niya daw, unga lang niya. Okay? Kaya nga mga parents, huwag i-spoiled ang mga unga. Bakit? Kapag in-spoiled nyo yan, someday somehow, ikaw talaga yung babalikan. Okay? Huwag i-spoiled. No? Okay? Kasi, yan, ang nangyari, binugbog yung, spoiled. Okay, so, turuan talaga ng mabuti ang mga unga. Okay, so, yan po. So, ang honor, ito po ay attitude ng puso. So, yan po ay attitude ng puso, yung tinatawag na honor. So, dapat sundin mo yung magulang mo. Okay? May mga kasi, like for example, na sumusunod ka, pero sa tagipusoon mo, galit ka naman. Yan ba ay matatawag na honor? I think hindi. Okay? Now, kung titingnan natin si Joseph ito, sa pamilya na ito, kag ang mga utod niya. So, ang nangyari kay Joseph, gintambog to sa sang balon, kag ginbaligya, kag damo to ang natabo sa kabuhi ni Joseph. Pero nung naging governor siya sa Egypt, ayun. Okay? Nagkita sila ng kanyang mga kapatid kag ang pamilya. Kung titingnan mo, si Joseph, mababasa nyo yun sa Genesis chapter 45. Wala talagang tawag dito, yung ginawa si Joseph na paghihiganti. Wala. Bagkus, minahal niya na pa ito ng todo ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kapatid. Kung ikaw siguro yun, ikaw binenta ka, tinapon ka doon sa balon, tikan ka pang mamatay, tapos yung buhay mo nagkalasog-lasog doon, na priso pa. Okay? Ikaw siguro, ang nasa isip ko siguro, balang araw, makakaganti din ako sa inyo sa ginawa niyo. Siguro kung ikaw, like for example, umangat ka na, tapos nakita mo yung anino ng kapatid mo, nako, siguro, iba talaga yung gagawin mo ba? Pero dito kay Joseph, hindi siya nag-iganti. Bagkus, minahal niya ito. Yung kanyang kapatid, kanyang pamilya. So ano po ang tawag dito? Yan po ay honor in action. Hindi lang kundi ginawa niya talaga. Ay, sabi ni John Piper, love is the overflow of joy in God that gladly meets the needs of other. Kung mahal mo ang Diyos, so mag-o-overflow ito ayon sa paggalang mo sa iyong mga magulang. So ano ang lesson? Ang pag-honor ay hindi nakabase sa perfection ng parents. Nakabase po ito sa utos ng Diyos. Okay, so amo na ang lesson natin. Okay? So in application, huwag ipahiya ang magulang sa harap ng ibang tao. O, kita mo na, hindi lang yung ginawa, yung natulpo, hindi lang pahiya yung ginawa niya sa mga parents niya. Binugbog nga ni. Diba? Mga unga, huwag ipahiya. Yung mga parents natin or parents ni. Tandaan mga unga, hindi mo masisilayan ang mundo. Okay? Kung hindi pa sa inyong mga
parents. Yan lang ang tandaan nyo mga unga. Okay? Hindi nyo masisilayan ang mundo kung wala yung parents, kung hindi nag-aaruga yung parents nyo sa inyo. Okay? So, ano pa? Speak respectfully. Yun. Minsan daw, pag gasabat agad sa parents eh. No? Gasabat agad. Dapat speak respectfully. Tapos, ang last is that i-appreciate mo ang parents mo habang sila pa ay buhay pa. Habang sila ay buhay pa. Okay? Yan mga abyan, mga listeners and viewers natin. Now, balikan natin, no? Loving your family in God's way. Number one is children, okay? Love through obedience. Pangalawa is love through honor. Okay? Children pa din. And then the last one, mga abyan, dito na ako mag-i-end, is parents. Ito na, yung last. Okay? Sa mga parents naman. Okay? So, parents, love through godly discipline. Yan mga abyan. Ang last natin, love through godly discipline. Okay, sabi dito, verse 4, Father, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. So, ano po ba ang gagawin sa pagdisiplina sa mga unga? Okay? So, ito po yun mga abyan. Okay. Makikita po natin yung tinatawag na salita na provoke. Ang ibig sabihin ng provoke, no? To irritate. Okay, so wag iritahin, no? Wag kang maggagawa na nakaka-irita. Or to stir up anger. No? Yan po ang ibig sabihin ng provoke. To stir up anger. Yung wag mong na magagalit yung unga mo. Okay, and then pangalawa na salita is discipline. Ang ibig sabihin ng discipline is training. Correction with purpose. Ito yung mga abyan. Okay, no? Ito yung maganda. Correction with purpose. Now, ito mga abyan. Kasi ngayon, kapag pinalo ng parents ang unga, talagang makukulong. Okay? So, mga parents, wag po kayong matakot. Karapatan niyo po yan. Kasi, nakasulat dito sa Bible na turuan niyo, i-disiplinahin ang unga. Pero, may paraan po. Ganito. Okay? So, share anay ko sa mga natabo sa akon. Okay? So, ako kasi, sa pamilya namin, maagang nawala yung nanay ko. So, hindi talaga ako tawag dito. Hindi ko na-experience yung matagal na pagmamahal ng parents na babae. Ngayon, nung namatay yung yung nanay ko, doon kami na-abandon kami ng parents namin na lalaki. So kami doon, ipinasapasa kami sa mga kapatid niya. So 8 sila magkapatid. And then kasali na doon sa lolo at lola. At alam niyo mga abyan, ang hirap kapag makapunta ka doon sa ibang pamilya. Bakit? Kasi hindi tawag dito yung pagtrato sa'yo. Siyempre, hindi ka naman nila tunay na anak. Okay? Nandun maanuhan mo talaga yung tinatawag na ugali. Kahit mga uncle mo pa yan, auntie mo pa yan. So doon, naranasan ko talaga mga abyan yung tinatawag. Ewan ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo. Ewan ko lang kung naranasan nyo na pasok ka mo to sa sa sako. Okay? Tapos
naranasan ko yan. Siyempre, kapag bata ka, kaya nga, dungol-dungol talaga ako that time. Grabe. Pero by God's grace ngayon, salamat mo sa Panginoon, no? Dahil, binago tayo ng Panginoon. Okay, dungol-dungol. Siyempre, bata ka ba? Hindi man ang iniisip mo, siyempre, hampang, amo gina. Kaglagaw, okay? Dungol, amo na nga na, ginsulod ko to sa sakop. Kaginbitay to. Okay? Now, anong tawag sina? Na-experience ko na. Pero, sa 8 sila na magkapatid, isa lang talaga yung na-appreciate ko na uncle ko. Yung sa Saudi nagtatrabaho. Okay? Ngayon, eto, yung uncle ko, okay, siyempre, na siya, baptist na siya. Ngayon, nung nalaman niya na doon ako sa Agora, nalaman niya na nagsumbong yung kapatid niya na kami daw, at saka yung pinsan ko, wala na pumapasok na sa bisyo, tapos binugoy na kung sa amon nga word na binugoy na, no, sali-sali na sa mga ginanggang, no. Ngayon, siyempre, sabi ng uncle ko na pupunta ako doon, tapos kukunin ko kayo kahit ayaw nyo. So ngayon, nagpunta yung uncle ko doon. Pagpunta niya, nadatnan kami doon na nagiinuman kami. So ngayon, ako yung nahawakan. Okay, nagtatrabaho kami dati sa karinderya na. So ngayon, ako yung nahawakan. Yung pinsan ko, nakaano sa pader. Nakatakas. So ako yung nadala doon sa tinatawag na lugar doon sa Cagayan de Oro, sa Soldiers Hill, sa malapit sa kampo. So doon ako nanirahan sa kanila. Siyempre, nasanay ako sa bisyo na palaging nagsisigarilyo. Kahit nakabantay ako doon, ang trabaho ko kasi nagbabantay sa karinderya eh. Ako yung taga ng pagkain. Pero while gaano ng pagkain, sigarilyo ko na. No? So, amo na ang trabaho ko. So, yan. Ngayon, kumain kami. Pagkatapos kumain, siyempre galuod ko biga. Pagkatapos kaon, magaluod na. Siyempre, ngita ko to magsigarilyo to. So, nagsigarilyo ko. Pagkatapos, sabi ko na, sa mind ko na, para hindi ako ni uncle na nagsigarilyo ko, bakal ako to ng snowber. So, ngayon, di ko alam na yung amoy pala ng sigarilyo na yan ay grabe ka sticky. Dumidikit talaga at hindi nawawala. Lalo't lalo na sa damit or sa pag-storya mo. Ngayon, adon ako. Hambal sa uncle ko na, diin ka balin. Sabi ko, nagpahangin lang ko to. No? Yung amoy, yung bahaw, naamoy ng uncle ko. Sabi niya sa akin na naninigarilyo ka ba? Sabi ko naman sa kanya, wala. Wala. Lang ko nagano ko sang candy, snowbird. So ngayon, siyempre, ang ginawa ko, titingnan nyo, gapusong na ako. So ang ginawa ng uncle ko, agad-agad niya akong dito sa ginpilyuhan, kung saan mo na ginpilyuhan, ginjaban ko niya to. Yung kinain ko, gid. Ngayon, ang sabi ng uncle ko, okay, bakit ko ginawa yan sa'yo? Sabi ng uncle ko, bakit ko ginawa yan sa'yo? Yan, tinanong niya ako. Unang-una, okay, sabi niya sa akin, na naninigarilyo ka. Okay, naninigarilyo ka. Sabi niya sa akin, alam mo ba yung pag nagsisigarilyo ay nakakasama yan sa iyong katawan? Totoo naman. Hindi ba? Bisyo nga ni. Yun. So, wala akong masabi. Bakit niya yun ginawa? Pangalawa, na nagalit siya dahil gapusong ako. See?
Pangalawa, bakit ko ginawa yan? Nagpusong ka. Hindi mo sinabi. So ngayon, imbis na magalit ako, nagkaroon agad agad sa isip ko na tuod, no? O, ibig sabihin, mali ka dun. Ito po yun mga abyan. Okay? No? Discipline. Okay? Ang discipline is training correction with purpose. Hindi masama na magpalo mga abyan, mga parents sa mga unga. Pero dapat make sure na kung papaluin mo ang unga mo. Okay? Kung papaluin mo ang unga mo, dapat meron po yang tanong. Ang tanong dyan, bakit kita pinalo? Huwag naman yung tinatawag na dito na papaluin mo nang walang dahilan. Yun ang hindi maganda. Yun yung tinatawag na provoke. Okay? Provoke. Yan po, tandaan po natin. Okay, ako hindi pa naman ako parents dahil single pa naman ako. Mga parents yan po. Now, bigyan ko kayo ng story niyan. Sa lolo ko at saka lola, yung buhay pa sila. Nag-aaral pa ako doon sa sa Surigao. Okay, story time muna tayo. Total, wala pa namang oras, hindi ba? Hindi pa naman tapos yung oras eh. Now, ito po, high school na ako noon, 4th year. I think 3rd year, 2nd year. Na. Kag-ara kami isang ginatawag nga, yung mga dati na maara kami isang subject na na MAPE. So alam nyo yan, MAPE. So ngayon, may pinsan ako doon. May pinsan. Tapos yung pinsan ko, palaging nangungopya sa akin. Oh. Hindi naman ako yung tinatawag na, hindi yung pagpapalaki ng ulo ha. Lang, tawag dito, slight lang yung yung tawag dito, yung talino. So hindi naman talaga matalino. Pero, that time sa klase namin, kapag nag-i-exam, kami, may grupo kami na sa loob na tawag dito yung ginatawag nila na matalino. Isa ako doon. Pero hindi ko ibig sabihin na matalino talaga. So ngayon, ang ginagawa ni ma'am na, iba-iba niya yung upuan kung saan na. So ngayon, dahil 1 PM yung yung exam namin, na-late ako. Ngayon, ako umuupo ako sa harapan talaga kasi gusto ko talaga sa harapan. Kasi para maano ko yung lesson. Ngayon, nandun na yung pinsan ko. Naghihintay. Ngayon, hindi niya ako nakita. Tapos yung upuan ko, may nag-upo doon na kaklase namin doon. So ngayon, dahan-dahan ako pumasok sa school. Nakita ko ng teacher ko. Sabi niya na, "Blake ka! Punta ka dito!" So, ngayon, sabi ng teacher sa akin, "Dito ka umupo." So ngayon, doon ako malapit sa table niya, ako umupo. So, nag-exam ako. Ngayon, itong yung parents ko, yung pinsan ko, pagkatapos niyang mag-exam, umuwi siya agad kasi bandang alas 3. Alas 3 ng hapon, maaga kaming pinauwi agad ng teacher namin. Umuwi siya. Pupunta doon sa bundok kasi sa bundok kami yung bahay ng lolo ko eh. Pumunta siya. Siyempre ako naman, sabi ko, uy, maaga pa. Uwi ako. Kasi ang purpose ko na matuwa yung lola at saka lolo ko. Ito ngayon, pag uwi ko, nakita ko yung lola ko sa sa bali, yung sala. Alam niyo naman yung mga ginagawang, alam niyo naman yung forma ng bahay dati ng mga ginagawa, di ba? May mga mahagdanan na matataas yan. So ngayon, yung sa yung sa pintuan, nandun na yung lola ko. Gulat ako na, ba't may hawak siya na yung parang stick, malaki. Yun pala yung yung sa dahon ng saging na. Okay? Ang laki, parang malaki pa sa sa kamay ko. Wala lang, continue lang ako. Pagdating doon, siyempre, bless ka.
pag-bless ko, sabi ko, mano po, nay. Pag mano po, nay, hindi ba, yung kamay dapat ang anon mo. Lahat pinalo sa akin Putol-putol yung ng saging. Pero alam niyo mga abyan, hindi ko talaga na-feel yung sakit. Hindi ko na, kahit putol-putol yung tawag dito yung ng saging. Hindi ko na-feel yung sakit. Kundi sa isip ko, sabi ko, saan ako nagkamali? Yan. Ayan mga abyan, tandaan yan. Saan ako nagkamali? Sabi ko, nag-aral naman ako. Saan kaya? Ano kaya? Wala naman akong ginawang masama. Umuwi naman ako ng maaga, 3:00 pa, temprano. Sabi ko, saan kaya ako nagkamali nito ha? Kahit patuloy pa din yung palo ng lola ko. Yun ang nasa isip ko, hindi ko talaga na-feel yung sakit. Okay? Ngayon, dumating yung siyempre, nandun yung sinasabihan ka, no? Na pinapaaral ka, tapos ganyan yung gagawin mo, na mag-cutting classes ka pa, hindi ka pumasok sa aral, tapos hindi ka pa nag-exam, yung ganyan. Doon ako sino nagsabi na hindi ko na, yun pala, doon ko na gets. So, siyempre, yung pinsan ko na hindi nakakopya sa akin, siguro nagalit. Siya kasi hindi niya ako nakita Kasi nandun ako sa likod sa katabi ng teacher. Ngayon, dumating yung lolo ko. Nakita, nadatnan ako ng lolo ko na pinapalo pa din. Ngayon, sabi ng lolo ko na parang pumapatay ka ng ng hayop. Sabi ng lolo ko. Sabi naman ng lola ko na, itong apo mo, hindi pumasok sa sa klase. Nag-cutting classes. Cutting classes. Tapos nag-exam. Wala, hindi naka-exam. Yun ang sinabi niya. Lumapit yung lolo ko. Hindi pa ako nakapasok, nandun pa lang ako sa pintuan, nakatayo. Sabi ng lolo ko. Duyay kasi yung palayo. Iyay, tuod na? Wala ka nag-eskwela? Nag-cutting classes ka, wala ka naka-exam. Hambal ko sa lolo ko na, siling ko sa lolo ko na, hindi na amotay. Nagpasok ako sa klase, nag-exam ako. Amo nang sinabi ko. Ngayon, sabi ng lolo ko, kung tuod ina, kung hindi, sabi niya na, kung hindi na tuod, dudublihin ko yung ginawa ng lola mo sa'yo. Okay? Kasi ang lolo ko kasi, hindi kasi agad siya nagagalit. Tinitingnan niya muna kung saan ka nagkamali. Yun lang ang gusto ko sa sa lolo ko. Hindi agad-agad nagagalit, pero kapag nagalit yun, patay ka talaga. Kasi yung na nakasanayan nila, yung tinatawag na sa Kastila na huwis dikit silyo. Yan. So ngayon, siyempre maaga pa, hapon pa. Siyempre, ang mga teacher, matagal pa yan umuwi. Mga 5 na yan siguro uuwi sila. Sabi niya, pupunta ako sa school nyo, titingnan ko kung ang sinabi mo ay totoo. Pero kung hindi, okay, so ito yung gagawin ko sa'yo. Mas sobra pa ang gagawin ko sa ginawa ng lola mo. Ngayon, pumunta na doon sa sa school. Ngayon, pagpunta sa school, yung teacher namin, okay? Pagdating doon na, ma'am, lolo ko na, pumasok pa si ni. Oo, naka-exam siya. Oo, ito yung, niya, yung exam niya. Pagpakita ng teacher ko sa, sa lolo ko, nakita niya na perfect yun. Ay, nako. Perfect yung yung exam ko. Natuwa ang lola ko, ang lolo ko. Tapos ina-appreciate ng teacher ko yung lolo ko. Sabi niya ang talino ng mo. Yung apo mo matalino. So ngayon,
Umuwi yung lolo ko, nakasmile. Nandun pa din ako, nakatayo pa din ako sa pintuan. Ang lola ko nandun. Ngayon, ang ginawa ng lola ko, sabi niya, ito yung sandugo. Ito yung i-ano mo sa kanya. Gulat ako. Imbis na hindi ako nakaihi ako sa pants ko. Siyempre, sandugo na yung i-ano sa'yo. Sabi ng lolo ko, nag-smile. Sabi ng lolo ko, ng lola ko, ano mo dun? Na Duyay. Sabi ng lolo ko na naka-exam man gali ini. Para man pumasok man eh. Pumasok man ini. Kag na perfect pagid ang iya nga exam. Amo nang hambal sa akong lolo. Ang lola ko, yun ang nakita ko sa lola ko. Ang lola ko ay daw naanuhan siya. Hambal daw gahipos ang lola ko. Kaghambal sang lolo ko nati, ibalik mo pa ang ang ginpalo mo sa kanya. Yung ganun. So, sabi niya kasi ni hindi siya nag-aral. Naniwala siya agad eh. Hindi siya nagtanong muna sa akin. So, ganyan mga parents, yung tinatawag na provoke. So, ibig sabihin to irritate or to stir up anger. Kasi dyan mga abyan, mga listeners and viewers, dyan talaga mahangit ang unga mo. Siyempre, magre-rebuild yan. Kung hindi, maganda yung pagdisiplin mo. Okay? Amo na mga abyan dati, sa mga lahat ng mga uncle at mga auntie ko, ang nila sa amin, pagdisiplina daw, grabe gid. Kaya nga, sabi ko sa isip ko, nakatatak talaga yan sa mindset ko na lalaki lang ako, papatayin ko kayo. Yan talaga ang nasa mindset ko. Pero, nung nalaman ko ang salita ng Panginoon, ito din. Okay? Sabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin niyo ako. Grabe gid bato gid ako sang mga magulang ko that time. Mga nakakatanda sa akin, gabato gid ako. Amo gali ini ang matabo sa akon kung gabato ko sang parents. Sabi dito na kung mag-obey ka sa parents mo, hahaba yung buhay mo. Kung gabato ka sa parents mo, ibig sabihin iikli yung buhay mo. Kaya yun, pasalamat ako sa Panginoon na siyempre nakilala ko siya and also naanahan ko ito na salita niya. Na children, obey your parents in the Lord for this is right. So yun, nung lumaki na ako, ito na, pagdating ko dun sa uncle ko na yung pinakapanganay na kapatid ng tatay ko, sabi niya sa akin, nung pastor na ako, sabi niya na, malaki na si ini maghihiganti na ini sa aton, sa mga ginaobra naton that time. Hambal ko naman sa kanya nga, hindi man ako nagpunta dito nung maghiganti, kundi nagpunta ako dito para i-share si Jesus. Amo na ang ko. Why? Siyempre, nalaman ko ito eh. So, ngayon, nakita nila yung pagbabago sa buhay, yung pag-work ng Panginoon sa buhay ko. Ayun, naniwala naman sila sa Panginoon. Hindi sila naniwala sa akin, okay? Kundi naniwala sila sa Panginoon. Yun talaga ang aim ko, na maniwala sila sa Panginoon. Hindi yung paghihiganti, kundi gusto ko na madala sila kay Jesus. Matanggap nila, makilala nila si Jesus Christ. Okay? Now, ito po, ano po ang lesson natin dito? So, dapat ang pagdisiplina, mga abyan, mga parents, okay, hindi siya abusive. Hindi siya abusive. Hindi siya dapat harsh. No? Na halos na lang kikitilan ng buhay. No? Okay? So, ganito po, hindi po harsh at saka hindi po abusive. Okay? So, sabi dito ni
ni Matthew Henry, it is the duty of parents to instruct their children and the duty of children to receive instruction. Okay? So, muni, kag hambal ni Warren Wiersbe, too much liberty produces disobedience. Too much authority produces rebellion. Kaya po, yung pagdisiplina ng mga parents, balance lang po. It should be balance. Nandyan yung tinatawag na love and trust. Okay? Yan po yung tinatawag na love and trust. Okay? Pinalo mo dahil pinalo mo ang unga mo, dinisiplina mo kasi ayaw mong mananatili yung mga unga mo sa masamang gawain. Okay? Pero, hindi abusive, dapat hindi harsh. Kag, may aras ang ginatawag na pamangkot. Basi ini, nga ginobra mo, nga ginbalbalan mo. Okay? So, duty ng parents na i-instruct ang kanilang mga unga. Kag duty sang mga unga, okay? Nga mag-receive sang instruction sang mga magulang. Okay? Now, ano ang lesson? Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi spoiled love. Kaya po tandaan, wag po nating i-spoil. Wag po ninyong i-spoil ang inyong mga unga. Bakit? Sa bandang huli kayo ang babalikan yan. Bagkus, turuan ng mabuti ayon sa disiplina ng Panginoon. Okay? So, discipline with explanation. Okay? I-disiplinahin mo na, i-explain mo yung bakit siya nagkasala. Okay? Bakit pinalo mo? Yan. And then, parents, prayhan mo yung mga unga mo. I-pray mo sa Panginoon na lalakiin na may takot sa parents at saka may takot sa Panginoon. Tapos naman parents, okay? Dapat ikaw ang modelo. Saan po? Modelo sa inyong pamamahay. Okay? So, yan lang po ang message natin sining kahaponon. Okay? Loving your family in God's way. Number 1, love through obedience sa mga unga. Pangalawa, love through honor. Okay? Sa mga unga pa din. Then the last one is sa mga parents. Okay? Love through godly discipline. Okay? Let's pray. Father, we praise and thank you, O God, sa hapon ito. Thank you so much once again, Lord God, sa salita mo. Binigyan niyo po kaming reminders, Lord God, mga unga kag mga parents. Tani, Lord God, nga di kami magkalipat. Sa mga unga, Lord, nga mag-obey, Lord, sa instruction sa mga parents. Kag sa mga parents naman po, Lord God, di tani magkalipat sa pagdisiplina. Nga may love and truth. Kagbuligan mo po ang bawat isa sa aming mga listeners and viewers sini nga hapon. Kagsalamat man, Lord God, sa paggamit mo sini nga platform, which is isa nga way, Lord God, na share, Lord God, ang imong nga pulong, Lord God, through live streaming and through on air. Ini ang amon nga mga pag-ampo, pagpasalamat, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga abyan, once again, yes. Okay, no. Ay. Salamat sa heart no reaction, no? Kay Ma'am Pinil Joy Mapisat Chokson. Okay, ga. Salamat gid ga sa pag-heart react. Okay? And also kay Brad Ronron. Okay, Ronron, no? Ron Palomata Mapisa, no? Ang trabaho sini sa sa cruise ship ini siya. May cruise ship gani diya, no? Okay, so amoy ni ang trabaho. God bless sa iyo, Brad Ronron, and prayer ko na protectionan ka. And also kay Ma'am Pinil, no? Okay? Ani? Okay, kay Brother Ronron, sabi niya, thank you, Pastor Ariel, sa Word of God, watching here in Jeju Island, Korean. Daw na anon ko natin nga Jeju Island. Sa ano niya? Daw sa anime ni nga nga salida ang Jeju Island. Tuod gali na ang Jeju Island.
Sa Korea. Wow. Grabe, no? Nakamunian ka nami kung ikaw ga work sa cruise ship ay maski diin nga lugar magkadto. O like, for example, may cruise ship dyan, no? Nagkadto sa Boracay, no? Good afternoon, Pastor Ariel, ag sa tanan mga viewers. God bless. Okay. No? Salamat, Brother Ronron Mapisa. Yan. Okay. So, yan mga ubyan. At dito na tayo magtatapos muli. No? Ang programa po natin ay Blessed Hope every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat. Nagsasabing, God bless you sa lahat. Bye.